Sino si Adrian Bersamin? Mainit na pinag-uusapan. Huwag natin silang lubayan. Hindi natin sila lulubayan. Ito po yung itsura ni Adrian, ni pamosong Adrian Bersamin. Tingnan po ninyo mabuti, baka masalubong ninyo dito sa Pilipinas o sa ibang bansa, baka umalis na rin ito. Ito po si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, dati po itong yusek ni Bongbong Marcos. Itong si Adrian Bersamin, apo ito ni dating Chief Justice. Dating Chief Justice ito at dating Executive Secretary kagaya ko rin. Kilala ko po ito. Kaibigan ko po ito nung araw, hindi ko lang alam ngayon. Pero kaibigan ko to, wala naman ako sa mga loob dito. Apo po siya ni dating Chief Justice Manong Lucas Bersamin. Si Manong Luc, ito po, yan si Adrian Bersamin. Bakit natin kinakailangan pag-usapan itong si Adrian Bersamin kung ang ating pamagat ay ulo ng sindikato? Si Adrian Bersamin ba ang ulo ng sindikato? Pakinggan po ninyo, tapusin po ninyo ang ating buong live ngayon at kayo ang gumawa ng inyong sariling conclusion. Siya po ay isa sa mga pangalang binanggit ni Saldico. Si Saldico ba ang ulo ng sindikato? Ba, yung mga pangalan niya na lumalabas. Binanggit si Adrian Bersamin, I think sa hindi po unang pagkakataon mas lumalim. Sa aking pagkakatanda, itong si Adrian Bersamin, pwede nyo po screenshot yan, pwede nyo pong i-google yan. Oo, nandyan naman ang mukha niya. Marami pong salamat sa halos 1,500 live viewers natin. No? Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-comment, mag-react, at mag-follow sa Facebook. Ganun din po yung nasa YouTube. Please, patuloy po nating palakasin yung ating pahina. Lumalakas po siya, nakikita ko, exponential yung ating growth. Maraming salamat. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe. Siyempre, mag-react, mag-comment para meron po tayong engagement. Ano? Nababasa ko kasi yun, ang dami ko napupulot sa inyo. Pati kalokohan yung mga comment ninyo na natatawa na lang ako kung minsan pag mag-isa ako nagbabasa. No? So si Adrian Bersamin, binanggit po siya sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung nabanggit na yung tanggapan ng Office of the Executive Secretary. Dito po unang naglabasan at nagkabuhol-buhol na yung depensa at pagsisinungaling ng Malacanang. At dahil nga po tayo ay Team Suka, ito po. Atin pong patuloy na lalabanan ang mga nambubudol sa mamamayang Pilipino. Nabanggit po kasi, unang lumabas ang pangalan ni Adrian Bersamin doon sa affidavit ni Robert Bernardo. Nung binanggit na niya, may partner po ito yung kasama niya sa Sweetheart Deal. Nung binanggit na yung Yusek Trajib Olaybar. Diba? Hindi natin sila pwede yung kalimutan sapagkat wag po tayo magpapabudol na lumalayo yung issue. Ito naman po yung Trajib Olaybar. Ito po yung binanggit din sa affidavit ni dating DPWH Yusek Robert Bernardo. Binubuo po natin yung linkages nila na dito na ipaliwanag pati ni Saldico doon sa kanyang Facebook na posting kung saan siya ay nagpahayag ng kanyang recorded message kung bakit nagkaganito ang ating education sector. Kung bakit nagkaganito ang Department of Education. Sapagkat nanghingi ng 100 billion pesos na insertion si Bongbong Marcos at the expense of the education sector. At the expense of yung mga magulang ho rito, ng mga kabataan, yung mga mahal nating kabataan. Bakit naman at the expense of the kabataan? Sapagkat yung 100 billion pesos insertion ni Bongbong Marcos, yung tinuturong ulo ng sindikato, ang nag-suffer po dyan, ang binawasan, ang kinaltasan ay ang education sector, specifically ang Department of Education. 22 classrooms lang ang ipinatayo ni Bongbong Marcos last year, 2025. 22 classroom lamang kahit alam niya na may shortage tayo na 165,000 classrooms. Ito po nung 2022, last year po iyan. Sabi ni Saldico, kinausap niya si Mina Pangandaman. Ang sabi niya kay Mina Pangandaman, ito po si Mina Pangandaman baka makasalubong niyo yan. Harapin ninyo yung bilyong-bilyong pera natin na ninakaw ho nila. Na mahirapan na isingit yung 100 billion na hinihirit ni Bongbong nung presidente. Dahil talagang tatamaan yung budget. Ano raw po ang sinagot ni Bongbong as per Mina Pangandaman? Quote, don't ever think about it. Bayan tapang makapal talaga mukha. Galawin mo na lahat, wag lang daw yung 100 billion pesos niya.
Okay. Dahil nga duda, si Saldico, sa isang pagkakataon, base sa kanyang Facebook, kinausap niya itong si Adrian Bersamin. Si Adrian Bersamin, ayan po, noong December 6 of 2024. At sinabi niya, ito ba'y talagang alam ito ni Presidente, nung amo natin, amo nila. No. Ang sabi sa kanya, he was assured by this guy, akmang-akma, yung sinabi ho, several years ago, maybe 30, 40 years ago, when a young politician then was described as so young and yet so corrupt. So ito, December 6, 2024, he assured Saldico, this guy, si Adrian Bersamin, siniguro niya kay Saldico na alam ni Bongbong Marcos ito, yung ulo ng sindikato, at kinuha pa ni Bongbong Marcos yung listahan niya for 100 billion insertion sa kanyang brown leather bag. Malinaw po iyon Malinaw po iyon doon sa naging pahayag ni Saldico. Pati bag, kung anong klaseng bag, leather, kung anong kulay, brown. So marami talagang detalye. And yet, kaya natin sila pinag-uusapan, talaga pong naka-full court yung depensa po ng mga nag-iimbestiga. Mapa-ombudsman yan, mapa-senado yan, mapa-kongreso yan, mapa-impeachment man. Naka-full court press sila na wag nang tumagos muli sa Malacanang. Dahil nung araw nasa tarangkahan na ng Malacanang pilit nilang binubusalan ang lahat. Ito po, ang dami ng mga nagtuturo. Hanggang ngayon, wala hong kaso itong si Adrian Bersamin. Wala. Bakit? Pinoprotektahan nila itong si Adrian Bersamin. Sapagkat, pag ito naipit, magsasalita po ito. Mamaya tatalakayin po natin yan. Hindi naman kayang umalago nito mag-isa. Kailangan niya ng mga sidekick. Diba? Sino ang sidekick ni Adrian Bersamin? Ito naman ay base pa rin sa affidavit ni Robert Bernardo. Ang sidekick nito, ang karancho nito, ang kasosyo nito sa pangungurakot ay itong Trajib Olaybar. Wala pa rin po itong kaso. Wala pa rin itong kaso. Ito po sa page 5, paragraph 21 ng affidavit ni Robert Bernardo, sinabi niya na yung pangalan ng Yusek Trajib Olaybar, kilalang personal ni Robert Bernardo. Pinag-usapan nila yung unprogrammed appropriations para po sa tanggapan ng executive secretary, kung saan empleyado si Yusek Adrian Bersamin. Nabubuo na po di ba, yung web of corruption and yung web of lies na ginagawa po ngayon ng mga naatasang mag-imbestiga. Kalaban po natin yung mga yan, tayo po yung Team Suka, ito po yung sinusuka na ng lipunan. Makakapal po talaga mukha nito, linoloko po tayo araw-araw. Meron pong ipinakita din ang GMA News. Ito po yung ating pinag-uusapan galing din po sa GMA News yan. Nag-text tungkol sa kickback. Yan yung pinag-uusapan natin, yung mag-amo. Diba? Si Adrian Bersamin at yung ulo ng sindikato. Face-off sila rito sa larawang ito. Diba? Ngayon, yung sinasabi ng hindi alam ng nag-iimbestiga, mahirap po Andyan na po lahat. Pero yung nag-iimbestiga, talagang sa iba nakatingin. Sa iba nakatingin. Nasaan na yung hinahanap ng mamamayang Pilipino na independent Senate? Wala na po yung independence ng Senado. Sunod-sunuran na lamang po sila kung ano ang dikta ng Malacanang. Bakit? Sabi po ni Egay Erice, ni Congressman Egay Erice, 3 raw po yung sources ng pondo na pinagkuhaan to finance the campaign nung team ni Bongbong, yung alyansa. Ang ipinagkuhaan po ay ang Bureau of Customs, yung nasa na yung aking notes. Kinuhaan po nila ng pondo yung delivery na nagmumula kay Adrian Bersamin. Inihatid kay Bongbong Marcos to fund the campaign of the alyansa. Yung team niya nung huling halalan, yung alyansa. Ganyan po kababoy ang ginawa nila. Nung tinatanong din sila, bakit sa tingin ninyo ginawa ito ni Adrian Bersamin? Kinakailangan daw ni Adrian Bersamin ng proteksyon sapagkat yung kanyang instinct of self-preservation. Tama naman siya, mainam nga naman na meron kang kaunting proteksyon dahil nakakatiyak ako, si Adrian Bersamin at si Trajib Olaybar at si Manny Bonoan at si Mina Pangandaman at marami pang katulad nila, pati si Saldico, ayaw naman nilang mahulog sa bangin, kagaya ng isang Yusek na sinapit.
No? Ayaw nilang mahulog sa bangin. Ayaw nila. Ayaw nila. Kaya nag-iipon sila ng kanilang depensa at panangga. Kanya nakikita natin, may rub out ho sa investigasyon. May rub out. Broad daylight, rub out ang investigasyon. Talagang pinapatay nila yung investigation. Wag ho kayong magpapalansi, wag po kayong magpapadala. Kung pinagbigyan lamang, kaya lang po, garapal yung ginawa ng SecGen ng House of Representatives. Garapal, hindi tinanggap yung Mike Defensor impeachment complaint. Yun po ang pinakamatibay eh. Yung ifinail ng Pusong Pinoy, katarantaduhan po iyon. Wala po iyon. Marami pong salamat sa mahigit 3,000 live viewers natin. Doon po sa Mike Defensor impeachment complaint, solid po iyon. Nakadetalye po roon, pati. Pakinggan po ninyo para po ito sa mga miyembro ng Alyansang Malansa. Sino-sino po yan? Yung mga moralista na nag-file ng third impeachment complaint. Moralistang kain saba at kain suka. Hindi po suka, suka. No? Yan po yung Alyansang Malansa. Yung kain saba at kumakain po ng kanilang isinuka. Yung mga moralista. Kaya naman pala sila atat na atat sumiping kay Bongbong Marcos sapagkat nabalitaan nila siguro na ang nagpopondo ng kampanya ng alyansa ni Bongbong nung huling eleksyon ay galing sa confidential funds, galing sa customs, at galing sa delivery ni Robert Bernardo. November 16 and end of December 2022. Ang tanggapan ng ulo ng sindikato ay lumustay, gumasta ng 1.45 billion. Tingnan po nyo 1.45 billion pesos na kinuha nila sa intelligence funds at confidential funds. Hindi ba't moral concern ito? Hindi ba't moral issue ito? Talagang may rub out sa investigation. Iniingatan, pinoprotektahan si Adrian Bersamin, si Trajip Olaybar, si Mina Pangandaman para hindi maituro yung ulo ng sindikato. Ulitin ko si Bong Revilla na ituro 125 million. Bay kung totoo yung kasalanan niyo, magdusa ka. 125 million. Pero to be fair to Bong Revilla, bakit yung Trajip Olaybar 427,500,000 laya, walang kaso? Bakit yung Adrian Bersamin na itinuturo bilyon-bilyong pisong halaga, gumamit na nga ng armored van, idineliver na at pumick up din ng pera sa ilalim sa basement ng Diamond Hotel parking diyan sa Roas Boulevard, walang kaso. Kaawa-awa, kaibigan naman natin ito, si dating Chief Justice Lucas Bersamin, pati yung kanyang pangalan talagang durog. Pero kung ako kay Chief Justice Bersamin, bagay, magkaiba naman kami ng personalidad. Sa edad niyang yan, sa natamo niya sa buhay, ikaw na ang pinakamataas na hukom diyan sa judiciary nung kapanahunan mo, naging Chief Justice ka, you have to do what is right for the people, for the country, for our youth. Utusan mo yung apo mo, sabihin na yung totoo. At yan ang may iwan mo magandang legasiya, may bangon mo yung iyong pangalang yinurakan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito ba ang makukuha mo sa paglilingkod kay Bongbong Marcos? Wasak ang iyong pangalan? Ba't kanya-kanya tayo ng personalidad? Kanya-kanya tayo ng karakter. Ang akin lamang, naglalahad lamang ako na may pagkakataon mabawi mo yung iyong karangalan at dignidad ng iyong pangalan. Naging Chief Justice ka pa naman, Manong Luc, sabihin niyo na yung totoo. Sabihin na ni Adrian ang totoo. Wag na kayo magpagamit. Ginamit lang din kayo pare-pareho riyan eh. So ituro na ninyo, pangalanan na ninyo yung ulo ng sindikato. Si Undersecretary Adrian Bersamin ay bahagi ng text conversation between him and BBM to confirm na si BBM ay may partisipasyon dito sa bilyong-bilyong pisong pagnanakaw ng flood control project. Ano ang implikasyon nito at bakit ito nangyayari sa kasalukuyan? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Naglabas ng statement ang yung ACT teacher representative, party list representative si Congressman Tinio na di umano ay ipinakita sa kanya ni Congressman Liviste yung palitan ng text messages between Undersecretary Adrian Bersamin at saka si Pangulong Marcos na kinukumpirma ang mga transaksyon ukol sa pagde-deliver ng mga bilyong-bilyong pisong kickback na nagmula sa mga flood control projects. Maraming mga katanungan dito at kagaya ng dati, ang lagi kong sinasabi, ang maganda pong pagmasdan niyo dito ay yung mga hindi nasasabi o hindi mga nababanggit sa mga news details. Number one, ang tanong dyan ng iba,
kung totoong hawak ni Congressman Levis ang affidavit na ito ni Adrian Bersamin na nagsasabi na may partisipasyon nga si BBM, bakit hindi siya ang naglabas nito? Bakit sina Congressman Tino? Bakit yung iba pang mga congressman kagaya ni na Congressman Irice na nagsabi na nakita nga nila yung text messages? Well, I think I know already what Congressman Levis is doing, pero hindi ko po pwedeng sabihin sa inyo to because it might preempt yung kanyang strategy, yung ginagawa ni Congressman Levis. But one thing I can assure you right now, this kid, si Congressman Levis, is a very, very smart man. Matalino itong si Congressman Levis and he knows exactly what he's doing. And right now, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo because it might preempt yung kanyang strategy, but I'm so glad that he's doing it right now and I understand perfectly why he is doing it the way that he is doing it. O, bakit ganito ang ginagawa niya. Ang ikalawa na pag-usapan natin yan, siguro kung totoo man na ginawa ito ni Undersecretary Bersamin, bakit niya ginawa ito? Bakit siya magsusumbong kay Congressman Levis? There are two things that are happening right now and this is exactly what I have been telling you na ang paggiba ng pader ng administrasyon na ito, yung mga alyansang binuo nila ay hindi po magaganap overnight. Unti-unti po yung magka-crack and the cracks are showing and then they are getting bigger. Bakit magsasalita si Bersamin kung siya man ay nagsalita? Ang unang dahilan niyan ay wala na siyang tiwala sa administrasyon ni Marcos na sila ay mapoproteksyonan sapagkat nakikita nila na patuloy ang kanyang paghina and it appears to them that his fall is inevitable. At pag bumagsak si Marcos, sila ang mga huling matuturo, ang unang mga matuturo rather, na may pananagutan. Kasi itong sinasabi ni Ping Lacson noon na si Bersamin daw, si Adrian Bersamin at saka si Executive Secretary former Justice Bersamin ang mga tumanggap ng kickback. Now it appears na pag bumagsak si Marcos at iyon ang huling statement na susundan, yung statement ni Ping Lacson, sila ang mananagot dito. Ang pagsasalita ni Bersamin ay pagpapakita sa ating lahat ng katotohanan ng sinasabi ko na eto na yung paghina ng presidente. When he becomes a lame duck president, people will abandon him. And they are abandoning him already one by one. Isa-isa pong nagsisikalas ito kasi alam nila, malinaw na, hindi sila po proteksyonan ni Marcos dahil doon sa ginawa nila Ping Lacson na sila na yung itinuturo. Ikalawang dahilan nito, he is probably afraid for his life. Na natatakot siya na baka may mangyari sa kanya, baka mag-alakabral siya. And imbes na bigla na lamang siya mawala, somebody should know about what he knows. So ibinahagi niya na ito. And so ang ginawa nitong si Bersamin is his assurance that he will probably stay alive or that he will be okay. At magagamit siyang testigo in the future. Which I think is also playing it smart. I think natuto na siya dito sa nangyari kay Yuse Cabral. And that's why ang ginamit niya, na nilapitan niya ay somebody from the opposition and not from the administration itself. Well, whatever it may be, in the next few days, mas lalo pong lilinaw ito. Because if Adrian Bersamin has already spoken up, hindi malayo that former Executive Secretary, former Justice Bersamin, will also speak up. At pag nagsalita na yan, mas marami pang mga tao magsasalita. Ito yung sinasabi ko before, hindi naiintindihan nila Marcos yung ginagawa nila. Siguro dahil advice ito din ng kanyang mga political handlers, yung mga nag-acting ng mga presidente diyan sa Malacanang, na nagfi-feeling mga genius, na mga kriminal, na ang ginagawa nila ay mga strategiya na pang-mafia, patahimikin lang, i-silence lang, magturo lang. So what they're trying to do is just to point to people. Nagtuturo na lang sila kung sino-sino without realizing that they are creating more and more enemies. Yung mga kaalyado nila, ginagawa nilang kaaway. Yung mga kaaway nila ay dati naman na talaga nilang kaaway at ilan lang dyan naman magiging mga kaibigan nila. But by destroying your own base, yung sarili mong base, at nilalagay mo yung sarili mo sa alanganin. And this is now Marcos administration paying the price for what they have done and what they have done against their enemies and against their own allies, yung mga sarili nilang mga kakampi. So, as I've been telling you, just keep on pressing, tulak lang tayo ng tulak, engage lang tayo ng engage, mag-participate tayo dito, huwag po kayong bibitaw dito, huwag po kayong maniniwala yung mga sinasabi ng iba na walang saysay ang ating partisipasyon, even in social media.
This is the new frontier of policy making. Nandito po yung pinaglalabanan ngayon in the realms of the social media, in the internet. Ito na po ang medium of communication of the people. And therefore, our voices must be heard. At iparinig nyo ang tinig ninyo. Sinasabi ko nga sa inyo, 40 years is up. Malapit na po yung 40 taon ni Ferdinand Marcos. And I think history is about to be repeated today. So, continue to engage, continue to participate, and yet patuloy tayong magsipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.